So ladies, ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa gawain ng mag-partner, mag-jowa. At ito ay directed sa mga kababaihan para magkaroon kayo ng kaalaman kung paano nyo mas mapapasaya ang partner nyong lalaki. Ito yung mga ninanais ng lalaki na gawin nyo sa kanya kapag kayong dalawa na lang ang magkasama sa isang pribadong lugar. So, kung interesado kayo, manood. Diretso na tayo. Number 1, ito yung gawin mo ang unang hakbang. O ito yung do the first move. Alam nyo, sa kulturang Pilipino, kaugalian, kasanayan natin, laging lalaki ang nangunguna sa halos lahat pagdating sa relasyon. Hanggang doon sa gawain na ito ay ganun pa rin ang madalas na setup. Huwag na pong gawin yan. Kaya kayong mga babae, kapag gusto nyong iparamdam sa partner nyong lalaki ang pagmamahal nyo, kayo na ang unang gumawa ng paraan. Hindi lahat ng pagkakataon ay lalaki. Okay? Sa panahon ngayon, hindi na yan uso. Kapag gusto nyo, sabihin nyo. Kapag nararamdaman nyo na gusto nyong yakapin ang partner nyo, gusto nyong masolo siya, gumawa kayo ng mga paraan. Gawin nyo na ang mga diskarte, mga galawan para yung lalaki ay maengganyo. Alam nyo ba na ang mga lalaki, kaming mga lalaki, ay ninanais din namin na maranasan ang ganyan, na kayo ang nangunguna sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ladies, tanggalin na yung mga lumang nakasanayan, mga lumang kaugalian pagdating sa ganitong bagay. Actually, ninanais namin yan na gawin nyo sa amin. Number 2, humanda ka kapag alam mo nahahantong kayo sa ganitong bagay ng minamahal mo, okay? Maligo ka, maglinis ka, siguraduhin mo na ang bango-bango mo, na ikaw ay napakagandang tignan, kanais-nais, sobrang nakakaakit sa paningin ng partner mo. Alam nyo, ang mga lalaki, kami ay mga visual na nilalang. Kaya kung ano yung nakikita namin sa iyo, sobrang malaki ang epekto niyan sa aming nararamdaman. Kaya kung nakikita namin ikaw, kayo sa ganyang itsura, nako sigurado na kami ay sobrang maaakit, maeengganyo. Kapag ganyan, gustong-gusto kang yakapin, iparamdam ang pagmamahal ng lalaki, ng partner mo sa iyo dahil pinaghandaan mo, dahil ipinapakita mo sa kanya na mahal, eto ako, halika na at tabihan mo ako. O, di ba? Alam mo yung mga ganitong simpleng paraan na pagpapakita ng iyong nararamdaman, pagmamahal, pagpapakita na ikaw ay handa para sa iyong lalaking minamahal ay sobrang ibang level ng kasiyahan at kaligayahan ang nararamdaman ng lalaki sa iyo. Okay? Sigurado na hindi palalampasin ng lalaki ang kanyang nakikita kapag ginawa mo ito sa harap niya. Number 3, ito yung tuksuhin mo, panunukso. Alam nyo, ladies, mayroon kayong mga galawan na kapag kaming mga lalaki ay nasasaksihan o nakikita namin yan, kami ay naaakit. Mahina kami sa mga ganyang nakikita namin. Mahina kami sa tukso. Ang mga lalaki ay napakadaling tuksuhin. Alam mo na siguro kung paano mo gawin yan. Siyempre, sa mga galaw mo, kung paano ka kumilos sa harap ng partner mo, kung paano mo siya tignan, kung paano ka ngumiti, yung mga ngiti na sobrang nakakatukso, yung mga mapupungay na iyong mga mata, at ang iyong labi na sobrang nakakaakit. Sabayan mo pa ng mga mapanuksong mga kilos at galaw. At sigurado, hindi na makakaligtas ang partner mong lalaki. At isa yan sa ninanais niyang makita sa iyo na kanyang minamahal. Ito yung mga kahinaan namin. Mga simpleng mapanuksong galaw, sigurado, masayang pagtatabi ang magiging outcome ng iyong gagawin. Number 4, ito yung hawakan mo o ito yung the power of touch. Alam nyo ladies,
ang pagsagi ng mga balat, pagdikit ng mga balat, paghawak ng kamay, napakataas ng dalang enerhiya, kuryente sa lalaking kasama mo, sa minamahal mo, sa partner mo. Yung pagdikit ng mga balat, yung paghawak mo sa kanya, iba ang dalang pakiramdam, ang epekto sa lalaki. It is a very powerful way of expressing your wants, your needs, yung passion mo, yung pagnanais mo sa partner mo. Kaya kapag naglalambing ka sa partner mo at gusto mo na kayo ay magmamahalan, hawakan mo siya, yakapin mo siya, at sigurado na yung lalaki ay sasabayan at gagantihan ang mga ginagawa mo. Ninanais, gustong-gusto ng lalaki na hinahawakan mo siya. Okay? Maging adventurous ka. Yung kamay mo na yan, kahit saan mo gustong hawakan yung partner mo, huwag kang mag-alala. Kayo ay nagmamahalan, kaya nasa inyong dalawa yan para iparanas, iparamdam ang inyong mga pagnanais sa bawat isa. Number 5, ito yung laruin mo siya. O ito yung tinatawag nating foreplay. Sa mga nakasanayan ng karamihan ng mga magkakarelasyon, madalas yung lalaki ang laging naglalaro o gumagawa ng ganitong mga gawain habang yung babae ay nakahiga lang, naghihintay lang ng grasya ng gagawin ng lalaki. Hindi ganon, okay? Ang gawain ito ay mutual. Dapat kapag yung lalaki ay naglalaro, laruin mo rin siya. Yan ay palitan ng mga galaw, ng mga paglaro sa bawat isa. Okay? Kung ano yung ginagawa ng partner mong lalaki sa iyo, obserbahan mo, pag-aralan mo, improve mo, at gawin mo rin yun sa kanya. Alam nyo, kapag ginawa mo yan sa partner mo, tiyak, hindi niya yan makakalimutan. Kasi napakabihira sa mga kababaihan ang gumagawa ng ganyan. Of course, merong mga mahuhusay at open sa mga ganito. Pero majority, hindi talaga. Okay? Lalaki madalas ang nag-i-initiate, ang gumagawa ng mga ganitong laro. Number 6, bigkasin mo ang kanyang pangalan. Alam mo, sa kalagitnaan ng matinding bugso ng damdamin, umaapaw na pakiramdam na hindi maipaliwanag, madalas tayong nakakapagbitaw ng mga salita na hindi natin sinasadya. At dapat isa dyan ay yung pangalan ng partner mong lalaki. Kapag nasasambit mo ang pangalan niya habang kayo ay masayang ginagawa ang bagay na ito, napakasarap pakinggan yan sa pandinig ng lalaki. Yan ay isang musika sa kanyang pandinig. Kapag narinig ng lalaki yan, mas lalo siyang ginaganahan, mas lalong tumataas yung temperatura ng kanyang pakiramdam, mas lalo niyang pag-iigihan, gagalingan. Kaya maging mindful ka na sa mga sandali na hindi sinasadya, banggitin mo siya. Isigaw mo kung gusto mo. Okay? 2,000 years later. So, ayan po ladies, ilan lamang yan sa napakaraming pwede mong gawin para yung partner mong lalaki ay maging masaya. Na madalas, ang mga ito ay ninanais ng lalaki. Wish namin na sana gawin nyo sa amin. Okay? At kapag ginawa nyo ito, tiyak na mas maging masaya kayo sa inyong relasyon. Mas titibay yan. Yung pagmamahalan nyo, mas magiging matatag. Marami pa kayong pwedeng gawin maliban sa mga itong aking nabanggit.